May napapansin ako kay Grandmaster Magnus Carlsen, ako lang 'to, ako lang nakakapansin nito. 'Pag ang kalaban niya po medyo bata-bata pa, medyo nahihirapan siya. Like example, nung nakaraan kay Sindarov 'no, pinahirapan siya, tinalo siya dito sa Title Tuesday. Ayan si Dennis Lasavic, may time na sinunod-sunod siya tinalo nito. Tapos sila Pragnananda, sila Arjun Erigaisi, and even si Hans Mokniwan kasi medyo bata-bata din yun eh. Though, of course, lamang si Magnus. Kaya lang, ang mga nakaka-score talaga sa kanya, mga bata pa eh. At sa pagkakataong ito nga po, round number 10, no? Kalaban niya po ulit si Grandmaster Dennis Lasavic. Anong nangyari? Tingnan po natin, puti si Magnus, nag-E4 po eh. E5, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Knight F6 lang, and then D3. So, medyo may pagka-Italian po ang laruan na 2 knights, no? Nag-Bishop E7 lang, nag-castling lang si Magnus, castling lang din, and then Rook E1, ayan. So, bakit nilalagay yan dyan? Later on, no? Pwede mag-D4, mabubuksan yan. Pangalawa po, dito kasi pumupunta yung kabayo eh. Tingnan natin kung anong gagawin ni Magnus. Nag-D6 na nga, nag-A4 lang. Sa gede lang, no? Anyway, tumira po ng bishop doon. Hinawan yung bishop, dinipensahan ng kabayo. Kinapture, nag-pawn-takes lang. Ayun na nga, oh. Akala ko magna-knight-takes, pero pawn-takes lang. No? Nagpa-double pawn eh. Pero okay lang daw yan kasi hindi siya makatulak. At nangyari kasi itim yung bishop, medyo bad yung bishop. So, ang tinira po dyan, nag-A5. Yun na po ang novelty. No? Kasi ang dati po may nag-knight D7 eh. Pero itong A5, novelty daw po yan. First time nangyari sa laro. So, bagong tira, pero ang bilis tumira nila Sabik. So, ibig sabihin, alam niya to. No? So, 2 minutes and 54 pa siya. Tapos, 2 minutes and 45 si Magnus. Medyo dikit ang oras. At pagdating naman daw po sa evaluation ng engine, equal. Anyway, nag-knight F1 na si Magnus. Ayun sinasabi kong ikot. B6 lang, nagkukunat, and then knight E3. Pagka knight E3, magtataka ka ng konti. Coach, binibigay po yung pawn. Hindi kinapture yan. Bakit? Pag tinix mo kasi, may queen D5. Hindi madepensa ng sabay. Ibalik natin. Kaya po ang ginawa, nag-knight B8 muna. Tumalon sa F5, hitting the bishop. Nag-knight D7, umiikot yung kabayo. Nag-rook A3, aba, umangat yung tore. Saan tutungo? Baka dito, no? Pagkagalaw ng kabayo later on. Tingnan natin, nag-G6, sinipa yung kabayo, tsumik lang. At pagka-check tumalon, tumira ng knight lang po sa may G5. Isang brilliant binibigay lang pero may ganun kasi discovery check kaya hindi pwedeng tikman. Tumira na lang po yan ng knight sa may C5 hitting the pawn on E4 pero nag-rook lang po sa may H3. Nag-queen D7 naman na sinagot lang ng queen sa may dito. Hinarangan pa yung bishop pero ano yan inuuna po yung ulo. Mamaya pwedeng chumik doon. Anyway, nag-knight E6 po yan. Hinamon yung kabayo, kinapture lang na kung saan binawi ng reyna na mali pa nga daw. Ang mas tama daw po, pawn takes. Ayun. Bakit mali ito? Kasi, anong meron dyan? May knight F4 ba? O, knight F5. Ayan, check. Pero mali daw yung knight F5 eh. Balik ko lang po Ano tamang tiro? Ay, grabe yung engine. B3 lang daw. Kunat lang. Siguro later on magna-knight F5. Pero minadali ni Magnus yung knight F5. Sinacrifice mo yung kabayo. Bakit binigay yan? Siyempre, kakainin yan. At meron pong sundot sa H6. Ayan. Check. So, siyempre, tatakbo ka. And then, bishop lang po sa G5. Para saan yung bishop? G5. Capture. Mati ka boy. Kaya nga napagalaw yung tore. Pagkagalaw po ng tore, sinagot lang ni Magnus ng rook E3 na mali. Mali pa daw sabi ng engine pero nakita ko yung idea niya gaganito eh. Bakit kaya mali? May F4. Hindi makarook G3. Ibabalik ko lang po ng konti. Saglit lang po. Silipin ko lang. Ano ba yung tama? Ay hanip. Rook H4 ang tama? Yan ang mas tama? Bakit? Pag gumanon, G3? Hanip yung engine eh, no? Oo nga, no? Pagka takes, capture, baka gumanito later on. I'm not sure. Pero yan ang sinasabi ng engine. Balik na tayo sa nangyari. Nag-rook E3 kasi at nag-F4 na nga. Pagka F4, nag-rook C3, dumipensa pa. At pagka rook C3, sabi ng engine, magiging okay daw po ang position dito ni Lasavic. Pero kailangan niya makita yung tiradang Queen G4.
may threat doon. May threat din dito. Hindi, wala naman threat dyan. Pero may threat po dito eh. At pag siguro kawari kung G4, nag-F3 ka, babalik lang. Ang ending, one piece up. Tapos nasarahan ito, no? Pero nagkamali po eh. 27 seconds na lang kasi, ang tinira niya po, Knight H5 na kung saan mali daw. Bakit po mali? Kasi, capture lang daw yung Reyna eh. Ano? Nagkamali dahil na time pressure na. Anyway, binawi po yan. And then bishop takes E7, rook D7, tumakbo yung bishop na kung saan mali. Ibalik ko lang, ang pinapatira po dito daw. Ano naman pinakaiba nun? Para saan yun? Baka gaganito next move pagkagalaw ng knight, no? Ay, baka nga. Anyway, ang bishop po doon ay mali kasi tinakbo lang yung kabayo na mali din. Ano naman tamang tira? Teka lang po, gusto ko lang tingnan yung tira ng engine. King G7 lang. Tapos dito, equal lang. Kasi wala namang rook G3. Ganda ng F4 eh. Anyway, nag-knight G7 mali. At nag-rook E3 mali din. Puro mali na sila. Huwag kayo magtaka. Tingnan nyo po yung oras, 6 seconds. Oh. Ang increment ito, 1 segundo per move. Kaya mamumula talaga yan. Ang tamang tira, bishop G5 pa rin. Tapos ganun. Pero ayun na nga, nag-rook D3, nag-king move na sinagot ng C5. Ayan. Medyo gumanda yung tiradang C5. Lumamang daw bigla si Magnus. So, kinapture po yan, T-Nex, and then nag-king move lang din. Pagka-king move, ayun, umiwas yung tore kasi pwede siyang tikman eh, na kung saan C6 lang, pumunta rook B6, and then rook C8 to depend upon, at nag-rook A6. At ito daw po ay clearly better for the side of Magnus. Anyway, nag-D5 po yan, na kung saan dinipensahan lang. Pagka-depensa, nag-king move, kinapture na yung A5. 1 pawn up na si Magnus. So, nag-knight E8, tumakbo, nag-knight D6, nag-B3 lang para hindi maka-knight C4 yan, tatalon eh. Tapos nag-king move lang, and then nag-king move din. Ang nakakapagtaka dito, coach, bakit ganun? Bakit po binibigay ito? Di ba may capture na ganun? Okay lang kasi may capture din dun. Tapos may mga ganun. Kaya nga hindi tinex yan eh. Nag-knight move lang. Pagka knight move, nag-rook lang po sa may C3. Bumalik. Tumakbo lang yung king. Ayan, talagang binibigay po. Kasi if you capture nga, may capture din dito. Anyway, ang tinira is king move at napin. So pagka pin, napalit yung kabayo dyan. Ayan. So ang ending na ito, labang po sa puti kasi may outside pass pawn dito eh. Ayan ang mangyayari dyan. Tapos labang pa ng isang pawn eh. Diba? So, 7 pawn versus 6 pawn. Tapos, mas maganda pa yung pawn structure. Anyway, may tira pala sila dyan. No? Anyway, ang tinira po ni Magnus, nag-rook C5 na tinirahan lang ng rook G8, hitting the pawn na tinulak yan eh. Tapos, pagka takes, ayan, wala kasi magawa. Talagang binigay, may bawi naman sa C6. So, pagkabawi sa C6, ibig sabihin, yung dalawang pong ito ay pass pawn. Ngayon, meron siya ditong isa. Pero tingnan natin kung ano mangyayari. Nag-rook D8, kinapture lang yung pawn. Persado, rook takes, and then hinamon. Ayan. So, pinapalit yung tore. Mas madaling ipanalo to. No? So, Chumek, umangat, tumakbo, ayaw ipalit. Umilalim, hitting the pawn, tinulak, at nag-rook doon para susundutin ang susundutin. Bagsak yun. Anyway, nag-E4 na lang po yan. Pero, sundot, check na pa-resign. Kasi next move po, mate, wherever you go, may check dito. Grabe. Tinalo ni Magnus si Dennis Lasabik. So, mali ako. Sabi ko pa naman, mga bata, hirap siya. Eto, matindi. Last round, kalaban ni Magnus, yung leader ng torneo. Walang iba, kundi si Pragnananda. Ayun. So, 9 out of 10 po si Prag. Si Magnus, 8.5 out of 10. Ganito mangyayari kung sino manalo, champion. Tingnan natin kung makalusot si Magnus. Parang pangat ang tanong kung makalusot si Magnus. Lagi naman siya nakakalusot. Tingnan natin kung ano mangyayari na lang. Anyway, E4, H6. Uwi na lang agad yung Magnus sa opening pa lang. Nag-H3 naman. Ito pong si Pragnananda. Ako nga din manggulo. Knight F6, naging parang alikain, tulak, takbo. Grabe. Baboy na baboy po yung opening kasi usually dito yan. Astig, no? Anyway, after knight H7, nag-knight F3, D6, E4, at G5. Grabe mga tira ni Magnus. At alam nyo ba, sa sobrang sagwapo ng opening ni Magnus,
This is already better for white. Clearly better. Tingnan nyo, namuti na po agad. Ginanon niya lang si si Pragnananda. O, tingnan natin kung ano mangyayari. So, nag-knight develop, bishop lang sa g7, bishop d3 develop, knight c6, and then, nag-sacrifice ng pawn yan eh. Pagka-sacrifice ng pawn, tinex, and then chinek. Ayun na. So, tumakbo. One pawn up si Magnus, pero yung king niya hindi safe, kaya lamang pa rin po ang puti dyan. Nag-queen lang po sa d3 na hindi pa nga daw kagandahan. Expert ang linagay eh. Ano ba tamang tira? g4? Bishop e3 din. Ewan ko anong pinagkaiba, pero parang pareho lang eh. Ayan, di naman masyado nagkakalayo eh. Queen d3, knight f6, and then bishop d2 para mag-casting sa queen side. Bishop, ano naman to, d7 para po ipapalit po yan kasi lakas ng bishop. At nag-casting na nga, and then nag-bishop e8. Ayun, pinapalit. So, ang ginawa po, nag-rook sa e1 na mali. Ayun, dun na nagkamali. No? Ano ba tamang tira? Capturein daw po. Bakit mali ang rook e8? May knight b4. Wow. May knight b4, threaten yun, malilibre. Na hindi nakita ni Magnus, no? Oh, kinapture niya po, binawi lang, and then nag-queen e8. So, i-endgame niya lang. So, one pawn up pa rin kasi siya dito, pero ano po lamang po ang puti dito kahit one pawn up kasi yung e6 babagsak na yan eh kung gustong pabagsakin. Yun nga lang, nag-queen d3 yan which is the best move. Yan ang sinasabi ng engine na itira. Nag-knight d8 si Magnus to defend the pawn pero may g4 nakita ni Prag yung best move, no? Tapos sa kagandahan dito, lumamang na po siya sa oras. Nako, delikado si Magnus dito. Pero tingnan natin ha, nag-queen f7 and then king move lang, medyo passive daw yan. Ibalik natin ang pinakatamang tira. Madalain mo na, h4. O kung ayaw mo mag-h4 agad, rook g1 daw. Pero nag-king move, masyado daw passive. Nag-king e8 tuloy, ayan na. Tatakbo sa kabilang ibayo. Doon siya lilipat, no? Good move daw yung king e8 eh. Ayan, nag-h4, medyo late na yan kasi knight takes lang eh. O, kung nandito daw yung king, ganda yan. Bakit? Kasi ganito pa nangyari, tingnan nyo ha, inatake yan, tinex, gumanon, o gumanon. Kung nandito yung king, walang ganyan. Pagka rook dyan, mabubuksan. Kaso, ganda ng king e8 ni Magnus na timingan niya ng gusto eh. At ngayon daw po, biglang lamang na si Magnus. Lamang na. Pati sa oras, lamang pa ng konti. Anyway, nag-rook lang po to defend the knight at kinapture yung pawn. Knight takes. And then bishop takes na kung saan mali. Balik natin. Bakit nagkamali yan? Ang tamang tira daw dito. Bakit binibigay? Kasi may gayon. Aba, matalino, no? O, tuhog na tuhog. Anyway, bakit mali ang bishop takes? Kasi meron daw napakagandang tira na hindi nakita ni Prag kasi 31 seconds. Ano yung magandang tira? Knight to b5. Bakit maganda yan? Eh magna-knight or magbi-bishop b6 lang to defend, di ba? Saka ka magna-knight takes lang. What? Binigay? Tapos, check ka lang daw. Walang iya. Antindi pala niyan. Persado harang, tapos capture. Hindi madepensa ng sabay. Talagang ngisay. Yan ang mangyayari. Pero hindi nakita ni Prag yun. Medyo malalim po yung mga sacrifice. Ang tinira, rook f3 na mali. Nag-queen g7 naman, na mali din. Ano man tamang tira? Queen g8. Anong pinagkaiba? Busang lang yan ah. Anong pinagkaiba nun? Anong diferensya? Ibalik ko lang po pakita lang natin kung anong diferensya. Ang nangyari kasi sa laro ito, so tinalunan dito, may threat dito, ang best move is to defend. Kaso ang ginawa, nag-rook takes which is mali. Okay, bakit mali? Kasi may knight takes c7. Ngayon, pagka-king move, ay anong diferensya kung nandito yung queen at nandito siya? Ang diferensya po, pag nasa G7 ka, wala kang depensa sa E6, may knight takes E6 hitting the queen, hitting the knight. Ay, may ganun pala. Ngayon, pag umiwas ka, let's say dito, iwas na lang. Titirahan ka ng queen B5 pa nga. Aray ko po, halos mamati po Halos mamati. Walang iya. Walang ngisay-ngisay ka dyan. Hindi pwede. Ganun, no? Simpleng tira. Grabe yung engine, no? Kaya dapat daw, ang tira daw po is, instead of, ayan nga, queen G7, dapat queen dito ang tira. Anyway,
Yun na nga ang ginawa. At pagkatira nun, nag-rook takes pa rin. At eto na, knight takes c7 is winning. Pero iba tinira. Nag-knight takes eh. Oh. Kaso, umatras na. Pagkatras, nag-bishop e3, takes. At ang ending, tagilid si Pragnanandha. Mali daw yung queen takes, no? Balik natin. Ano ba tamang tira? Knight takes agad. Tapos pagka-king move, ayan, no? Ito daw po tamang tira. Yan lang. Lamang ka pa rin. Hangin pa rin to eh. No? Yung pala ang tira. Pero na-miss ni Pragnanandha. Ano? Dami nilang miss na nung time pressure na eh. Kinapture niya. O, tumalon yung kabayo. O, hitting the queen yan. At ang matindi, hindi ka pwede mag-takes dito kasi lalapit lang na ganun eh. Anyway, nag-queen na lang siya doon. Nag-king move. Tumalon yung kabayo. O, ano na to? Daming pawn. Though underdeveloped pa, o pinapalit, of course, hindi pa paeg. Si Magnus talagang hahamunin niya yan. Ayan, nakadevelop na. Oops, uy, nag-sacrifice na lang sa inis, no? Uy, natake yung queen. Nakakatakot pa rin, mamatiin pa ata. Humarang agad, umilalim pa rin, pin. Dumipensa yung reyna. Atake yung pawn. Hindi kasi maggamit ito kaya kahit na one piece up eh. Kaya hindi pa ganun karamdam yung labang. Anyway, tinulakan yung kabayo pero inatake yung tore na kung saan, boom! Nag C6 blunder si Magnus. Biglang na-equalize. Ang problema, tingnan niyo yung oras si Prag. 1 segundo at 9 milliseconds. 10 seconds pa si Magnus. Na-miss ni Prag yung only way to draw. Which is napakagandang sacrifice, rook takes. Hindi pwede king takes dahil may ganon. Diba? Actually, force attack king takes. Kasi ang other way is this, na sasagutin ka nun, talo ka kaagad. Ayan, no? Ngisay ka kaagad dyan. Ubus-ubus ka dyan. Queen b8, pwede na atang matihin to. Harang ulit, queen takes. Diba? Maubos-ubos ka pa dyan. Anyway, hindi nakita yung rook takes state. Ang tinira, umatras. Wala na. Easy na to. Ayan, dadahan-dahanin na lang. Nawala na yung counterplay. Dadahan-dahanin na lang yan. Oops, endgame. Isang tore yun. Isang kabayo yung lamang. Pati pawn. It's just a matter of technique. Alam na ni Magnus yan. One piece up yan, sir. Wala kang check. Tulak lang. Wala ka pa rin check. Diba? At ang ending, naparisay na. Naubusan natin ng oras. Grabe si Magnus. Pinagbuhol yung dalawang bata. At ang final standing, ito, pakita natin yung final standing ng torneo. Champion si Magnus. Second si Jeffrey Chong. At si Pragnanandha. Third, si Arjun Ergaisi, andyan din. O si Bortnik. Lasabik. Okay. Sino ba mga kilalang sumali? Hikaru. Nangamote si Hikaru. Sino tumalo sa kanya? Daming talo. Talo kay Prag. Inubos siya ni Prag. Anyway, yan po ang kabuuan ng standing. Galing talaga ni Magnus. Pahiya na naman tayo onte. Sabi ko sa inyo, Magnus na yan eh. Tinatalo pala siya ng mga bata. Ayan, pinagbuhol niya yung dalawa last 2 rounds. Champion na naman. Muli, ito pa yung coach, PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Thank you sa support. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. Bye-bye po. That little mouse, 'cause I'm an albatross.